Kamusta? Ang kwento ngayon ay tungkol sa kung paano binago ng isang puting sobre na walang pirma ang buhay ng isang accountant sa ikalawang araw pa lang matapos ang kanyang kasal. Makinig kayo. Laging sinasabi ng nanay ko, Dahlia, ikaw ang huling ikakasal sa lahat ng kaibigan mo dahil masyado kang pakialamera. Nagkamali si nanay sa kalahati ng sinabi niya. Totoo ngang pakialamera ako, pero ako ang unang ikinasal. Ngunit habang tumatagal, nalaman kong sana pala ay nakinig na lang ako kay nanay. Ang kasal namin ni Leo ay naging maingay, magulo, at medyo baduy sa madaling salita, perpekto. Nalasing si Tita Cora at kumanta sa karaoke hanggang mamaos. Si Tito G naman, sa sobrang bibo, natumba niya ang wedding cake. Si Leo ay abot langit ang ngiti, na parang bagong punas na florera. At palaging tinatapik ang likod ko sabay sigaw ng, "Asawa ko na!" Na parang hindi siya makapaniwala. 1 taon at kalahati kami naging magkasintahan. Si Leo ay isang foreman sa isang construction firm. Ako naman, isang accountant sa parehong kumpanya. Nagsimula ang aming romansa, sa sabay na pag-check ng mga delivery receipt at nagtapos sa pirma sa marriage certificate. Biglaan ang pag-propose ni Leo, habang naghahapunan kami. Sa pagitan ng adobo at kanin. Oo ang sagot ko. Dahil masarap ang adobo at maganda ang mood ko. Pero kakaiba ang pagmamadali ni Leo sa kasal. Talagang minadali niya ako, na parang kabayong hinahabol sa finish line. Gusto ko sana sa Hunyo, pero ipinilit niya ang Marso. Gusto ko ng maliit na seremonya. Nag-book siya ng reception hall, para sa 120 katao. Gusto ko ng honeymoon, sabi niya. Mamaya na, Dahlia. Mamaya na. Unahin ang importante. Hindi ko naintindihan noon kung ano ang importante para kay Leo. Sa reception, umabot sa 200 ang bisita. Kung saan nanggaling ang dagdag na 80, ay isang misteryong hindi ko na nasagot. Nagdagdag si Tito Jean ng mga mesa sa pasilyo at sa veranda. Kaya ang sobrang atimpa ay halos nakatayo. Nakaupo sa mga bintana at halos magkakandungan na. Kalahati ng mga bisita sa panig ni Leo ay ngayon ko lang nakita. Mga matitipunong lalaki na nakasuot na nakipagkamay sa akin at tinawag si Leo na Brad. Mga kamag-anak daw ni Leo. Mga kasama sa trabaho. Barkada. Sabi ni Leo. Mga kaibigan lang. Marami akong ibang alalahanin. Masikip ang wedding gown ko sa baywang. Nagkapaltos ako sa sapatos. At ang bigat ng bouquet ko ay halos ikapilay ng pulso ko noong hinagis ko ito. Nasalo ito, sa kasamaang palad, ng kaibigan kong si Iya. Kitang-kita sa mukha niya, na parang personal na insulto iyon sa kanya. Si Iya ay isang kumbinsidong child-free, at walang balak mag-asawa. Buong gabi, ay umulan ng mga regalo. Mga sobre, kahon, paper bag. Ang mga kaibigan ni Leo ay galante magregalo, makakapal ang mga sobre. Puno ng malutong na pera. Ang mga kamag-anak ko ay mas simple, pero mas taos puso. Nagregalo si Tita Cora ng isang set ng kaldero, at naiyak pa. Si nanay ay nagbigay ng rosaryo, at matagal kaming binasbasan. Kahit na si Leo ay malayo sa simbahan, tulad ko na malayo sa bale. Pagkatapos ay may sayawan. Tapos may toast. Tapos isa pang toast. Tapos natumba ni Tito Jean ang cake. Tapos binuhat ako ni Leo, papasok sa aming condo unit. At naisip ko, ito na. Kaligayahan. Isang 2-bedroom unit sa bagong building. Naka-mortgage sa loob ng 20 taon. Isang asawang foreman, na malapad ang balikat. Natupad na ang pangarap ng isang probinsyanang accountant. Nakatulog agad si Leo. Bumagsak sa kama ng nakasuot pa, at humilik ng sobrang lakas na parang nayanig ang mga salamin sa bintana. Ako naman ay nakaupo sa kusina, umiinom ng tsaa, at tinitingnan ang bundok ng mga regalo. Ang kaligayahan ay amoy tirang champagne, at pabango ni Tita Cora na kumapit sa laylayan ng damit ko. Kinaumagahan, nagising ako sa ibang tono ng hilik ni Leo. Nakahiga siyang parang starfish sa kama, nakangiti habang natutulog. Dahan-dahan akong bumangon at pumunta sa kusina. Kape, pandesal, katahimikan, at mga regalo. Isang bundok ng mga regalo sa sala, mga kahon,
paper bag, at mga sobre. Nagpa siya akong ayusin ang mga ito, habang tulog pa si Leo. Kailangan kong ilista kung sino ang nagbigay at magkano, para makabawi rin kami ng maayos. Tita Cora Caldero. Nanay Rosario. Iya isang set ng tuwalya, praktikal at walang ilusyon. Tulad niya, ang boss ni Leo, si Sir Ben. Isang sobreng may pera at isang card na may mga kalapati. Mga kasamahan sa trabaho, isang gift certificate sa isang furniture store. Lahat ay malinaw. Lahat ay ayon sa listahan. At doon, napunta sa kamay ko ang isang sobre. Isang ordinaryong puting sobre, tulad ng 30 iba pa. Pero iba ito. Una, nakadikit ito ng scotch tape magaspang. Tabingi. 3 piraso. Na parang minadali. Ikalawa, walang pirma. Walang happy wedding. Walang best wishes. Kahit man lang initials. Isang puting sobre lang na may tape. Pinaglaruan ko ito sa aking mga kamay. Magaan. Hindi pera. May maliit at matigas sa loob. Tinanggal ko ang tape. Pinunit ang gilid. Sa loob ay may isang sulat kamay na mensahe. Naka-block letters na parang gustong itago ang sulat. At isang susi. Isang ordinaryong susi para sa isang deadbolt lock. Binuklat ko ang papel. Ito ang susi sa apartment ng asawa mo. Hindi sa inyo. Sa isa pa. Nasa likod ang address. Pumunta ka ngayon habang tulog siya. Ikaw mismo ang magbukas ng pinto. Para maintindihan mo kung bakit siya nagmadaling magpakasal. Binaliktad ko ang papel. Address. Manggagawa Street, Building 14, Unit 38. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Sa sobrang gulat siguro, nagtitipid ng enerhiya ang katawan ko. Binasa ko ang sulat ng 2 beses. Tiningnan ang susi. Pagkatapos ay si Leo na humihilik sa kwarto. At muli ang susi. Isang malakas na hilik ang umalingaw-ngaw mula sa kwarto, at bahagyang umugong ang chandelier sa itaas ko. Inilagay ko ang susi sa bulsa ng aking duster, at tinapos ang aking kape. Malamig, mapait, tulad ng umaga ko sa ikalawang araw ng pagiging may asawa. Ang isang normal na babae sa posisyon ko ay gigisingin ang asawa niya at ihahagis ang sulat sa mukha nito, o tatawag sa nanay niya, o sa kaibigan, o iiyak man lang sa banyo, tulad ng inaasahan sa isang bagong kasal na nasaktan. Wala akong ginawa sa mga iyon. Sa halip, naligo ako, nag-makeup, nagsuot ng maong at jacket, at umalis ng bahay. Humihilik pa rin si Leo. Umugong pa rin ang chandelier. Walang nagbago sa mundo. Isang maulap na umaga ng Marso sa labas. Pumara ako ng taxi. Tahimik ang driver. Isang pambihirang swerte. Dahil wala ako sa mood makipag-usap. Nasa kabilang dulo ng lungsod ang Manggagawa Street. Isang residential area. Mga lumang siyam na palapag na gusali. Isang palaruan na may baluktot na swing. Lahat ay pare-pareho. Lahat ay kulay abo. Lumaki ako sa ganitong lugar. At akala ko hindi na ako babalik dito. Building 14. Sira ang intercom. May kalang ladrilyo ang pinto. Sira rin ang elevator. Umakyat ako sa ika-5 palapag. Hinihingal at sinusumpa ang ugali kong mag-drive kahit sa kanto lang. Unit 38. Isang ordinaryong pinto. Tumayo ako sa harap nito, ng ilang minuto. Kinuha ang susi mula sa bulsa ko. Hindi pa rin nanginginig ang mga kamay ko. Pumasok ang susi sa lock. 2 ikot. Bumukas ang pinto. Inaasahan ko ang lahat. Mga sapatos ng babae sa pasukan. Isang lace na panty sa sandalan ng upuan. Isang litrato ni Leo kasama ang isang misteryosong babae. O baka ang babae mismo, na may hawak na kape at nakarobe. Pero mas kakaiba ang katotohanan. Puno ang apartment ng mga kahon. Mula sahig hanggang kisame. Mga karton na nakadikit ng scotch tape. Parehong tape na nasa sobre. Kulay kape, pare-pareho. May numero. Bawat isa ay may numero. Mula 1 hanggang mahigit 100. May mga kahon sa pasukan. Sa pasilyo. Sumiksik ako papasok sa sala, mga kahon, kahon, kahon. Sa kusina, mga kahon. Kahit sa banyo ay may 3 kahon na maayos na nakasalansan sa loob ng bathtub. Isang bodega,
Walang sapatos ng babae. Walang damit panloob. Walang litrato. Tanging mga kahon at amoy ng karton tuyo. Parang nasa isang archive ng library. Binuksan ko ang pinakamalapit na kahon. Numero 23. Sa loob ay may mga tile. Ceramic. Mamahalin. Galing Italia. Alam ko kasi, tiningnan namin ni Leo ang ganito para sa banyo namin, pero sabi niya masyadong mahal. Sa loob ng kahon ay may mga 50 piraso. Bawat isa may sapin na papel. Binuksan ko ang kahon, numero 41. Mga gripo. Chrome. Galing Germany. Nasa original na pakete. Kahon numero 7. Mga kable ng kuryente. Kahon numero minumpo. Mga doorknob. Dose-dose ng doorknob sa kanya-kanyang kahon na may warranty card. Umupo ako sa isang kahon, matibay ito. Kaya siguro mabigat ang laman at nagsimulang mag-isip. Ang asawa ko, isang foreman sa construction firm, ay nag-iimbak ng construction materials sa isang lihim na apartment. Hindi kabit, hindi droga, hindi koleksyon ng mga exotic na hayop, kundi construction materials. Mamahalin, imported, halatang hindi galing sa hardware store sa kanto. Ang accountant sa loob ko ay nagising bago pa ang nagseselos na asawa. Nagsimula akong magkwenta. Ang Italian tiles ay nasa P3,000 bawat metro kwadrado. Ang German na gripo ay 15,000 pesos bawat isa. Mga kable, doorknob, at kung ano pa sa natitirang daan-daang kahon. Kahit sa pinakamababang tantiya, milyon-milyon ang halaga ng mga ito. Malaki ang sahod ng isang foreman, pero hindi ganito kalaki. Kinuha ko ang cellphone ko at kinunan ng litrato ang lahat mga kahon. Mga label, ang laman ng mga binuksan ko. Pagkatapos, maingat kong isinara at tinakpan muli ng tape ang mga kahon. Lumabas ako at isinara ang pinto. Sa hagdanan, nakasalubong ko ang isang kapitbahay, isang matandang babae na naka-hair roller at tsinelas na balahibo. Ang klasikong marites ng building. Tiningnan niya ako ng may profesional na pagdududa. Sino po sila? Tanong niya. Sa asawa ko po. Sabi ko nang hindi nag-iisip. Sa asawa mo? Itinaas ng kapitbahay ang kanyang kilay. Si Lola Jean lang ang nakatira diyan sa 38. O dati, 6 na buwan na siyang nasa home for the aged. Iniwan yata sa apo niya ang apartment. Apo. Oo, isang matangkad na lalaki. Matipuno. Paminsan-minsan dumadalaw. Nagbubuhat ng mga kahon. Sabi ko sa kanya, Iho, magpakilala ka naman. Sabi niya, Leo po, apo ni Lola. Magalang, pero parang may tinatago. Leo. Matipuno, magalang, pero may tinatago. Ang asawa ko. Salamat po. Sabi ko sa kapitbahay, at ngumiti ng malapad. Ano ka ba niya? Pahabol na sigaw ng kapitbahay, pero pababa na ako ng hagdan. Sa taxi, tahimik akong nag-isip, ang mga katotohanan. Ang asawa ko ay isang foreman. Nag-iimbak siya ng milyon-milyong halaga ng construction materials sa apartment ng kanyang lola. Nagmadali siyang magpakasal, may koneksyon ang mga ito, at halos nakikita ko na. Pag-uwi ko, gising na si Leo, nakaupo sa kusina, umiinom ng kape, at kumakain ng pandesal na may corned beef. Nang makita ako, ngumiti siya ng malapad. Asawa ko, saan ka galing? Sa botika. Sumakit ang ulo ko. Automatiko kong pagsisinungaling. Pagkatapos ng kagabi, kumindat si Leo. Ang saya natin. Nakita mo ba kung paano natumba ni Tito Jean ang cake? Akala ko mamamatay ako sa kakatawa. Mukha siyang masaya. Walang inaalala. Hindi tulad ng isang taong may milyon-milyong halaga ng construction materials sa isang lihim na apartment. Alinman sa dalawa, magaling siyang aktor o talagang naniniwala siyang kontrolado niya ang lahat. Leo, umupo ako sa tapat niya at tiningnan siya sa mata. May apartment ba ang lola mo? Hindi siya nagulat. Hindi namutla. Hindi man lang tumigil sa pagnguya. Si Lola Jean. Meron sa Manggagawa Saint. Pero nasa home for the aged na siya, di ba? Naikuwento ko sa'yo. Bakit? Wala lang. Oo.
Iniwan niya sa akin ang susi. Sabi bantayan ko raw. Bakit mo natanong? Wala lang. Sabi ko. Nagkibit balikat siya at kumain ulit. Asawa ko. Pupunta lang ako sa site sandali ha. May dumating na mga tubo. Kailangan kong i-check. Mga tubo. I-check. Bawat salita ay may iba-ibang kahulugan na ngayon. Sige. Sabi ko. Pumunta ka na. Hinalikan ako ni Leo sa tuktok ng ulo. Kinuha ang jacket niya at umalis. Naiwan akong nakaupo sa kusina. Sa harap ko ay isang tasa ng malamig na kape. Pangalawang beses sa loob ng 2 araw ng pagiging may asawa. Kinuha ko ang cellphone ko at tinawagan si Iya. Baliw ka na ba? Sabi ni Iya. Sa halip na hello. 10:00 ng umaga. Linggo. Halos hindi pa ako nakakabawi sa kasal mo. Kailangan ko ng tulong mo. Isang sandaling katahimikan. Pinatay mo na ba siya? Seryosong tanong ni Iya. Hindi pa. Pero baka kailanganin. Andakas ko, papunta na ako. Sabi ni Iya. At ibinaba ang telepono. Si Iya ang tanging tao sa buhay ko na hindi nangangailangan ng mahabang paliwanag. Ang salitang tulong para sa kanya ay parang alarma para sa isang bumbero. Pagkatapos ng 40 minuto, nasa pinto na siya. Nakagusot na t-shirt, walang makeup, pero may dalang notebook at 2 litro ng orange juice. Magkwento ka, sabi niya. Lahat at detalyado. Ikinuwento ko ang tungkol sa sobre. Sa susi, sa apartment, sa mga kahon. Tahimik na nakinig si Iya. Nagsusulat sa notebook niya at paminsan-minsan ay sumisipol. Well, sabi niya, nang matapos ako. Siguradong hindi ito kabit. Napansin ko nga, mas malala pa, mukhang simpleng pagnanakaw lang ito ng construction materials. Isang foreman na nagnanakaw mula sa construction site classic. Pero sino ang nagbigay ng sobre? Tanong ko. Tinuktok ni Iya ang ballpen sa notebook niya. Ayan, Dahlia. Yan ang tamang tanong. Si Iya ang tipo ng kaibigan na sa gitna ng krisis ay hindi ka aaliwin o hahayaang umiyak. Si Iya ay kumikilos. Sa loob ng 1 oras at kalahati sa kusina ko, napuno niya ang 6 na pahina ng notebook, naubos ang 1 litro ng orange juice, at gumawa ng isang plano na nagpasakit sa wisdom tooth ko. Okay. Sabi ni Iya. Mga teorya. Una, nagnanakaw si Leo ng materyales mula sa mga site. Pangkaraniwan, pero kahanga-hanga ang dami. Ikalawa, legal niyang binibili ang mga materyales, pero itinatago ito sa kung sino. Halimbawa, sa BIR o sa isang business partner. Ikatlo, hindi kay Leo ang mga materyales. Tagabantay lang siya. Hindi ko gusto ang ikatlong teorya. Ibig sabihin, may kaugnayan ng asawa ko sa mga taong nangangailangan ng lihim na bodega. At ang mga taong iyon ay hindi nagreregalo ng bulaklak sa araw ng mga puso. At ang pinakamahalagang tanong, sinalungguhitan ni Iya ang salita sa notebook ng 3 beses. Sino ang nag-abot ng sobre? Dahil alam ng taong ito ang tungkol sa apartment, alam niya ang tungkol kay Leo, at gusto niyang malaman mo rin. Bakit? Baka isang concerned citizen. Tiningnan ako ni Iya, na parang isang guro na nakatingin sa isang bagsak na estudyante. Dahlia. Ang mga concerned citizen ay tumatawag sa telepono at sinasabing, gago ang asawa mo. Hindi sila naglalagay ng sulat sa sobrang may scotch tape. Gusto ng taong ito na manatiling anonymous. Ibig sabihin takot siya. Ibig sabihin kasangkot siya. Ibig sabihin may sarili siyang interes. Lohikal. Masakit, pero lohikal. Anong gagawin natin? Tanong ko. Accountant ka, di ba? Ngumiti si Iya. Kaya mag-accounting ka. Kailangan mo ng mga delivery receipt, invoice, kontrata, purchase order, lahat ng dumadaan sa kumpanya nyo. May access ka naman, di ba? Mayroon nga. Ako lang ang accountant sa Tayo Builders, ang kumpanyang pinagtatrabahuan namin ni Leo. Isang maliit na kumpanya. Si Sir Ben ang direktor. 3 foreman. Mga subcontractor.
At ako na gumagawa ng lahat. Mula sa financial statements hanggang sa SSS contributions. May access ako sa lahat, maliban sa personal na safe ni Sir Ben. Simula bukas, maghuhukay ako, sabi ko. Hindi, umiling si Iya. Naka-honeymoon leave ka. Kung bigla kang babalik sa trabaho bukas at maghahalungkat ng mga dokumento, maghihinala si Leo. Isa kang bagong kasal na asawa. Dapat masaya ka at nagluluto ng sinigang. Hindi ako marunong magluto ng sinigang. Mag-aral ka. Bumalik ka sa trabaho pagkatapos ng 1 linggo. Gaya ng nakaplano. Kalmado lang. At doon tayo kikilos. Tama si Iya. Laging tama si Iya. At iyon ang kinaiinisan ko sa kanya mula pa noong high school. Pero ngayon, nagpapasalamat ako. 1 linggo akong umarte na parang masayang bagong kasal. Pangit akong magluto. Katamtaman lang maglinis. Pero magaling akong ngumiti. Walang napansin si Leo. Araw-araw siyang umaalis papunta sa site. Hindi ko siya sinundan. Hindi ko tiningnan ang cellphone niya. Noong Lunes, pumasok ako sa trabaho. Ang opisina ng Tayo Builders ay nasa isang maliit na espasyo sa isang lumang gusali. Sinalubong ako ni Sir Ben na may dala-dalang bulaklak at isang kahon ng choknut. Welcome back, Dahlia. Kamusta ang bagong kasal? Okay naman po, Sir Ben. Salamat po sa regalo sa kasal. Wala yon, sabi niya. Siya ay maliit, medyo kalbo, at laging abala, na parang isang ardilya, na nagnakaw ng mani, at takot na may umagaw. Halos hindi kami nabuhay dito nang wala ka. Tambak ang mga resibo. Umupo ako sa desk ko, binuksan ang computer, at nagsimulang magtrabaho. O nagpanggap na nagtatrabaho. Habang naghahanap ng ebidensya, sa loob ng 3 araw, sinuri ko ang mga dokumento ng nakaraang taon at natagpuan ko ito. Hindi isang butas, kundi isang sistema. Isang eleganteng sistema. Ganito ito gumagana. Ang Tayo Builders ay bumibili ng materyales mula sa mga supplier. Lahat ay opisyal. Dumadating ang mga materyales sa mga site, ang mga foreman si Leo, at ang 2 pa niyang kasama, sina Paulo at Ruben, ay pumipirma sa mga delivery receipt. Pero hindi tugma ang dami ng binili sa dami ng ginamit. Halimbawa, ayon sa dokumento, 1,000 metro kwadrado ng tiles ang napunta sa Sunrise Residences Project. Pero nang tumawag ako sa site, nagdahilan akong nagbe-verify lang. 700 lang ang ginamit. Ang 300 metro ay naglaho. At ganoon sa lahat ng item. Kable, gripo, pintura. Bawat buwan, materyales na nagkakahalaga ng P300,000 hanggang 400,000 pesos ang nawawala. Sa isang taon, 4 hanggang 5 milyon. Ang pumipirma sa mga dokumento ay si Leo. Pero hindi lang siya, pati sina Paulo at Ruben. Pare-pareho sila para hindi mapansin. At ang lahat ng purchase order ay personal na inaaprubahan ni Sir Ben. Sumandal ako sa upuan. Si Sir Ben, ang maliit at abalang ardilya, na nagregalo sa amin ng pera at choknut, siya ba ang utak ng lahat? Naalala ko kung paano personal na pinipirmahan ni Sir Ben ang bawat kontrata. Kung paano niya pinili ang iisang supplier. Ang Grand Supplies Inc. Anat. Dahil maganda raw ang discount. Hindi. Alam niya ito. Siya ang konduktor. Tinawagan ko si Iya. Grand Supplies Inc. Sabi ko. Kaya mo bang i-check? Hindi ako pulis, Dahlia. Sabi ni Iya. Abogado ka. Abogado ako sa isang insurance company. Aksidente sa sasakyan ang hawak ko. Hindi financial crimes. Sige. Ibigay mo ang business registration number. Titingnan ko sa mga public database. Idinikta ko ito. Tumawag si Iya pagkatapos ng 2 oras. Umupo ka, sabi niya. Nakaupo na ako. Umupo ka ng maayos. Ang Grand Supplies Inc. ay nairehistro 3 taon na ang nakalipas. Ang nagmamay-ari ay si Juana M. Velasco. Juana M. Velasco. Lola Jean. Ang lola ni Leo, ang may-ari ng apartment kung saan nakatago ang mga materyales. Dahlia,
Tawag ni Iya. Humihinga ka pa ba? Hirap. Pero oo. Ang general manager ng Grand Supplies, pagpapatuloy ni Iya, ay isang Leonardo P. Velasco. Leonardo P. Velasco. Ang asawa ko, Dalia. Ang Leo mo ay hindi lang isang foreman na nagnanakaw ng tiles. Ang Leo mo ay may-ari ng isang kumpanyang front kung saan dumadaan lahat ng pagbili. Binebentahan niya ang sarili niya ng materyales sa mas mataas na presyo. Tinatanggap ito sa site at itinatago ang sobra sa apartment ng lola niya. At base sa kita ng Grand Supplies, ang asawa mo, kaibigan, ay nagnakaw ng hindi bababa sa 25 milyon mula sa amo niya sa loob ng 3 taon. 25 milyon. Tiningnan ko ang screen ng computer ko. Sa labas ng pinto, naririnig kong kumakanta si Sir Ben. 25 milyon. At ako ang accountant ng kumpanya, kung saan nangyari ang lahat. Ang accountant na walang napansin. Ang accountant na nagpakasal sa pangunahing magnanakaw. Ngayon naintindihan ko na kung bakit nagmadali si Leo sa kasal. Hindi maaaring tumestigo ang asawa laban sa kanyang asawa. Simple lang. Dalia, dumating si Iya kinagabihan, dala ang laptop niya. Kalimutan mo na ang teorya mo tungkol sa asawang hindi pwedeng tumestigo. Sabi niya, may karapatan kang tumangging magbigay ng testimonya laban sa asawa mo. Pero hindi ka nila pipigilan kung gugustuhin mo. Hindi ito proteksyon, Dalia. Kung gayon, bakit siya nagmadali? Baka hindi dahil sa'yo, sabi ni Iya, habang binubuksan ang laptop. Baka dahil sa lola niya. Ipinakita niya sa akin ang SEC registration ng Grand Supplies. Founder, Juana M. Velasco, 100% share. General Manager, Leonardo P. Velasco. Noong nakaraang taon, ang kita ng Grand Supplies ay 3 milyon. 38 milyon. Halos mabulunan ako sa tsaa ko. Mas malaki pa yan sa buong budget ng Tayo Builders para sa materyales. Eksakto. Ang Grand Supplies ay hindi lang nagbebenta sa Tayo Builders. May 4 pa silang kliyente. At sigurado ako, sa bawat isa sa mga kumpanyang iyon, ay may isa ring Leo na tumatanggap ng sobrang materyales. Milyon-milyong piso na kita kada taon. Ang asawa ko, ang lalaking hindi mahanap ang sariling medyas, ay nagpapatakbo ng isang multimilyong pisong operasyon. Ngayon, tungkol sa lola mo, sabi ni Iya. Si Lola Jean, ang may-ari. Sa papel, sa kanya ang lahat. Kung biglang magbago ang isip niya, mawawalan ng lahat si Leo. Kailangan niya ng garantiya. Mana, sabi ko. Nasa home for the aged ang lola niya. Kung mamatay siya, ang mana ay mapupunta kay Leo. Namatay na ang tatay ni Leo. At iniwan siya ng nanay niya. Siya ang tagapagmana. At ang kasal? Tanong ni Iya. Ang kasal ay hindi tungkol sa akin, sabi ko. Ang kasal ay tungkol sa status. Isang apo na may asawa at seryosong intensyon. Ibang usapan na yan. Para sa isang lola na nagpapasya, kung kanino iiwan ang mana. Isa akong dekorasyon. Dalia. Isang magandang dekorasyon na ipinakita ni Leo sa lola niya, bilang patunay na responsable na siya. Masakit. Sobrang sakit. Akala ko pinakasalan ako ni Leo dahil mahal niya ako, o kahit dahil sanay na siya sa akin. Iyon pala. Kailangan niya lang ng panakip butas. Okay. Sabi ko. At si Sir Ben, alam niya ba ang tungkol sa Grand Supplies? Tiningnan ko ang mga presyo. Sabi ni Iya. Ang Grand Supplies ay nagbebenta sa Tayo Builders ng 10,015% na mas mahal kaysa sa market price. Hindi mas mura. Mas mahal. Si Sir Ben. Hindi pala siya biktima. Pero bakit niya hahayaan yon? Siya ang nagpapatakbo ng Tayo Builders. Ninanakawan niya ang sarili niya. Dito na papasok ang malaking revelasyon, sabi ni Iya. Sinek ko rin ang Tayo Builders. Ang may-ari ay hindi si Sir Ben. Ang may-ari ay isang Gregorio A. Velasco. Velasco? Kamag-anak ni Leo? Malamang kapatid ng tatay niya. Tiyo ni Leo. Parang umugong ang tenga ko. Ibig sabihin,
Ang Tayo Builders ay pag-aari ng tiyo ni Leo. Ang Grand Supplies ay sa lola ni Leo. At si Leo, sa pamamagitan ng kumpanya ng lola niya, ay ninanakawan ang kumpanya ng tiyo niya. Ano to? Family business o family war? Depende kung alam ng tiyo niya, sabi ni Iya. Ang totoong may-ari ay si Gregorio Velasco, na hindi mo pa nakikita. Tama. Sa loob ng 1 taon at kalahati, hindi ko pa nakita ang may-ari ng kumpanya. At ang huling tanong, sabi ko, sino ang nag-abot ng sobre? The light and the B8E. Biglang bumukas ang pinto. Si Leo. Mabilis na itinago ni Iya ang mga papel niya. Oh, Iya, sabi ni Leo. Nagkakape kayo? Nag-uusap lang kami, sabi ni Iya. Hindi pa rin marunong magluto ng sinigang ang asawa mo. Okay lang yan, sabi ni Leo, sabay yakap sa akin. Ako ang magluluto. May recipe ako ni Lola. Recipe ni Lola. Nagkatinginan kami ni Iya. Mukhang maraming namana ang apo mula sa kanyang lola. At ang sinigang ang pinakamaliit sa mga problema namin. Nang paalis na si Iya, bumulong siya. Kailangan nating mahanap ang tiyo niya, si Gregorio. At kailangan nating kausapin ang lola niya. Hindi ako pwedeng pumunta doon nang wala si Leo, sabi ko. Hindi ikaw ang pupunta, sabi ni Iya. Ako. Magpapanggap akong taga-insurance. Pumunta si Iya sa Home for the Aged noong Huwebes. Ang pangalan ng lugar ay Payapang Tahanan. Kinagabihan, ikinuwento ni Iya ang lahat sa telepono. Sinabi kong taga-insurance ako, sabi ni Iya. Tiningnan ako ng lola niya na parang x-ray machine at sinabing, Ineng, 20 taon akong HR manager. Hindi ka taga-insurance. Anong kailangan mo? Anong ginawa mo? Sinabi ko ang totoo. Nakaibigan ako ng asawa ng apo niya, si Leo, at may natuklasan kaming kakaiba. Ikinuwento ni Iya ang lahat, ang Grand Supplies, ang mga presyo, ang mga kahon. Pagkatapos, sabi ni Iya, sabi niya, alam ko ang tungkol sa kumpanya. Pinirmahan ko ang mga papel. Sabi ni Leo, para daw ito sa negosyo, para protektahan ang ari-arian ko laban sa kapatid ng tatay niya, si Gregorio. Nasakim daw. Ginamit ni Leo ang lola niya, ang mga lumang alitan sa pamilya. Tinanong ko siya. Pagpapatuloy ni Iya. Alam niyo po ba na milyon-milyon ang dumadaan sa kumpanyang ito? Namutla siya. Sabi niya. Hindi, sabi ni Leo, maliit lang na kumpanya ito. Para sa mga P100,000 P200,000 lang na materyales. 100,000 pesos kumpara sa 38 milyon. At ang huli, sabi ni Iya. Tinanong ko, tungkol sa last will and testament. Sinabi niya, 1 buwan na ang nakalipas. Isinulat niya ito. Lahat ay para kay Leo, ang apartment, ang rest house, ang share sa kumpanya, dahil naaawa raw siya sa apo niya. Tapos umiyak siya. At sinabi niya, sabihin mo sa asawa ni Leo. Pumunta siya dito. Mag-usap kami kung anong gagawin namin. Sa walang hiyang yan, pumunta ako kay Lola Jean noong Sabado. Nagpaalam ako kay Leo, natutulong ako kay nanay sa hardin. Sinalubong ako ng isang matandang babae, natuwid ang likod, at matalas ang tingin. Ikaw pala si Dahlia, sabi niya. Ikinuwento ko ang lahat. Pinakita ang mga litrato sa cellphone ko. 38 milyon. Ulit niya. Sa 1 taon. Gamit ang kumpanya ko. Ibig sabihin, sa papel, ako ang nagnakaw ng perang iyan. Tumingin siya sa bintana. Buong buhay akong naging tapat. At ngayon, ang apo na pinalaki ko ay ginawa akong front para sa pagnanakaw. Ano ang kailangan nating gawin para matigil ito? Kailangan pong isara ang Grand Supplies, sabi ko. At kailangan nating kausapin si Gregorio. Siya ang may-ari ng Tayo Builders. Si Gregorio, sabi ni Lola Jean. Mag-ingat ka, Dahlia. Mahal ko ang anak ko, pero matigas siyang tao. Kung malaman niya ito tungkol kay Leo, baka hindi lang pulis ang katapat niya. Ang mga kasosyo niya. Hindi laging sa korte dinadaan ang mga problema. Muli akong kinilabutan. May isa pa pong tanong, sabi ko.
Sino pa po ang nakakaalam tungkol sa apartment sa Manggagawa Saint? Nag-isip ang lola. Si Leo. Ako. At si Ben. Si Sir Ben. Dinalaw niya ako dito 6 na buwan na ang nakalipas. Nagdala ng pagkain. Tinanong niya kung kamusta ako. Naikwento kong iniwan ko ang apartment kay Leo. Ngumiti lang siya, si Sir Ben, na nagdadala ng pagkain sa lola ng empleyado niya. Lola Jean? Tanong ko. Alam po ba ni Sir Ben na nagtatrabaho siya para sa anak ninyo, si Gregorio? Oo naman. Tao ni Gregorio si Ben. Magkasama sila mula pa sa military. Kanang kamay siya ni Gregorio. Ang puzzle ay nabubuo na. Si Sir Ben ang nagbigay ng sobre. Tao siya ni Gregorio. Ginawa niya ito para ako ang makatuklas ng lahat. Sa pamamagitan ko, malilinis ang pangalan niya. Kinagabihan, tinawagan ko si Iya. Si Ben ang nagbigay ng sobre. Sabi ko, sigurado ako. Noong Lunes, kinausap ko si Sir Ben. Ang sobre. Sabi ko. Hindi siya nagulat. Tumingin lang siya sa akin ng seryoso. Oo, sabi niya. Ako nga. Bakit po? Dahil 1 taon ko nang alam. 1 taon ko nang sinusubukang ayusin ito. Kinausap ko si Leo ng 2 beses. Una, pahiwatig lang. Walang nangyari. Pangalawa, diretsahan. Tinakot niya ako. Sabi niya, Sir Ben, kung isusumbong niyo ako kay Tio Greg, tatanungin ka niya kung bakit 1 taon kang nanahimik. Kakasuhan ka rin niya. Tama si Leo. Kaya, ginamit niyo ako, sabi ko. Kailangan kong gawin, sabi ni Sir Ben. Ikaw ang asawa niya. Ikaw ang accountant. Kung ikaw ang makakatuklas, malilinis ang pangalan ko. Magkasama tayong pupunta kay Gregorio. At ako ang responsableng manager na umaksyon agad. 1 tusong plano. Paano kung hindi ko binuksan ang sobre? Tanong ko. Accountant ka, Dahlia? Hindi nagtatapon ng sobre ang mga accountant. Nasa dugo nyo na yan. Ano pong gagawin natin ngayon? Pupunta tayo kay Gregorio. Bukas, ihanda mo lahat ng dokumento. Kinagabihan. Halos hindi ako nakatulog. Katabi ko si Leo, na yumakap sa akin habang natutulog. 3 linggo na ang nakalipas. Isa akong masayang nobya. Ngayon, isa akong pangunahing testigo sa isang kasong hindi pa nagsisimula. Kinabukasan, sinundo ako ni Sir Ben. Ang opisina ni Gregorio Velasco ay nasa isang modernong business center. Pumasok kami sa isang malaki at eleganteng opisina. Nakita ko ang isang lalaki na kamukhang-kamukha ni Leo, pero mas matanda at may mabigat na titig. Umupo kayo, sabi ni Gregorio. Ipinatong ni Sir Ben ang folder sa mesa. Binasa ito ni Gregorio sa loob ng 20 minuto. Walang imik. Nang matapos, tiningnan niya si Sir Ben. Alam mo to, Ben. 1 taon. Dapat sinabi mo sa akin agad. Sinubukan kong ayusin, Greg. Kasalanan ko, sabi ni Sir Ben. Pagkatapos ay tumingin sa akin si Gregorio. At ikaw ang asawa niya. 3 linggo pa lang kasal. Sinusumbong mo na ang asawa mo. Kinuha ko ang cellphone ko at ipinakita ang mga litrato ng kahon. Accountant po ako sa kumpanya niyo. Kung may mag-imbestiga, ako ang unang tatanungin. Ayokong makulong para sa kasalanan ng iba. Tiningnan niya ang mga litrato. 1.6 milyon sa tiles pa lang, sabi niya. Tumingin siya kay Sir Ben. Ang 2 pang foreman, hindi nila alam. Hinati-hati ni Leo ang mga dokumento para walang makapansin sa buong picture, paliwanag ni Sir Ben. Alam ba ni nanay? Tanong ni Gregorio. Opo. Sabi ko, walang pulis na masasangkot, sabi ni Gregorio. Hindi kakayanin ni nanay. Walang korte. Isang apelyido lang tayo. Pero ibabalik ni Leo ang lahat, hanggang sa huling sentimo. At aalis siya sa Tayo Builders sa araw ding ito. Paano kung hindi siya pumayag? Tanong ko. Tiningnan ako ni Gregorio. Papayag siya. Naniwala ako sa kanya. Paglabas namin, nagsindi ng sigarilyo si Sir Ben. Ano nang plano mo? Tanong niya. Uuwi ako kay nanay. Dahlia. Sabi niya. Magaling kang accountant.
Kung gusto mong bumalik sa Tayo Builders, may pwesto ka pa rin. Pag-iisipan ko po. Sabi ko. Pag-uwi ko sa kondo, wala pa si Leo. Inimpake ko ang mga gamit ko, damit, dokumento, ang rosaryo ni nanay. Iniwan ko ang mga kaldero ni Tita Cora. Sa mesa, may sulat si Leo. Asawa ko. Gagabihin ako. Mahal kita. Nag-iwan ako ng sarili kong sulat. Leo, tawagan mo si Tio Greg. Naghihintay siya. Ang susi sa Manggagawa Saint ay nasa estante. Dahlia, kinuha ko ang maleta ko at umalis. Pagkalipas ng 3 araw, tumawag si Leo. Dahlia, sabi niya, boses na pagod. Alam ko na ang lahat. Kinausap ako ni Tio Greg. Ibinabalik ko ang lahat. Aalis ako ng syudad. Huminto siya. Dahlia, minahal kita. Totoo yon. Maniwala ka sa akin. Nag-isip ako. Hindi, Leo, sabi ko. Hindi ako naniniwala. At ibinaba ko ang telepono. Tinawagan ako ni Iya. Kamusta ka? Kaibigan? Isang diborsyadang accountant na nakatira sa nanay niya. Kumakain ng ube jam. Classic. Ang mahalaga, malinis ka, sabi ni Iya. Pagkalipas ng 1 buwan, bumalik ako sa Tayo Builders. Sinalubong ako ni Sir Ben, na may mga bulaklak, at isang kahon ng mamahaling tsokolate. Si Lola Jean, sabi ko. Muling isinulat ang huling habilin niya, sabi ni Sir Ben. Lahat ay kay Gregorio na. Ngayon, sa kondisyong dadalawin siya, linggo-linggo, at dinadalaw naman siya ni Gregorio. Si Leo ay umalis. Kung saan? Hindi ko alam. Hindi ko na tinanong. Natapos ang divorce namin pagkatapos ng 3 buwan. Ang puting sobre, itinago ko. Minsan, tinitingnan ko ito, at nag-iisip, paano kung hindi ko ito binuksan? Baka masaya pa rin ako, sa isang buhay na puno ng kasinungalingan. Pero accountant ako, at hindi nagtatapon ng sobre ang mga accountant. Siguro, ganyan talaga ang propesyon namin. Ito ang kwento. Salamat sa pakikinig. Kung kayo ang nasa posisyon ni Dahlia, ano ang gagawin ninyo? Magkita tayo sa susunod na kwento. Kamusta? Ang kwento ngayon ay tungkol sa kung paano binago ng isang puting sobre na walang